Ben, Hello, sir. magandang gabi. Ano tong chat mo na hindi na kayo babalik dito? Bakit? Mahirap kasi, sir, eh. Kami pa pala yung may mali, eh. Sila na nga yung hindi nagpapadaan, kami pa pala yung mali. Mahirap kasi yun, sir, ganun na, sir, na sinasabi ko na sa inyo, sir, na ang hirap talaga ang ganun na kalagayan, na nagpapatakot. Hindi kami, tapat din ako, eh, kasi may mga anak ako, eh. Tinatakot ka? Anong pananakot yung ginagawa sa inyo? Ay dalang samurai, hinahabol nila, hindi naman nila nakikita yung pag nanako, habulin nila, papasok pa doon sa ano, tinitingnan pa doon sa loob. Nakita ko yung post mo, sir, nakita ko. Oo nga kasi yun. Oo nga. Kami pa pala. Yun yung sabi. Yun yung sinabi niya. Kaya nga, sir. Kaya ako nga yung dinakuran na rin, kasi parang pinapalabas nila. Kasi may pinagdadaan na, ay napagda nila ng kamuti tao. Grupo, parang pinagdadaan nila. Laging may tao doon sa bahay. Tapos doon, dumaan, magnanakaw. Kayo yung pinagbibintangan na nagnakaw. Eh, hindi ko lang masabi, sir. Parang gano'n na rin. Sabi niya, huwag daw pumasok doon sa lupa nila. Babarilin niya daw. Stress na ako, sir. Ang isip ko, kaya nga nagtitinda na lang kami sa kalsada para pagaan din ako, problemado ako. Mas okay pa nga ako sa kalsada, wala akong problema. Ang hirap kasi gano'n, binabaliktad ba kami pa may kasalanan. Ang hirap kasi gano'n. Ang mas maganda niyan, umuwi ka muna dito. Makiusap tayo doon. Kung kailangan sa barangay tayo mag-usap tayo doon para mas malinaw. Eh kung tinatakot ka, eh pwede natin silang ireklamo kung tinatakot ka. Nung andun ako, nagsalita. Wala akong pakialam kung saan sila dumaan. Tama ba yun? Nakita nila, nag-aaral yung mga anak ko. Ang layo-layo na ngayon dinadaan. Simulat na po nung nakatira kami din, hindi na kami dinadaan sa kanila. Kasi hindi kami pwedeng mag-judge kung ano ba talaga yung nangyari. Hindi namin alam kung sino yung nagsasabi sa inyo ng totoo kasi wala kami sa pangyayari na yon. So, ang ano lang namin dito... Kaya nga, sir, kami na lang umiiwan. Sir, kami na lang umiiwan. Kasi ayaw ko rin gulong. Ayaw ko rin mabit. Tinanong ko din si Elvin, tinanong ko din kung ganyan ba talaga yung nangyari. Sabi, hindi naman daw ganun yung nangyari. Kasi paano nila gagawin yun? Eh, yung magtatay pala, parehas lupon sa barangay. So, paano daw nila gagawin yun? Lupon pala, nagpapatakot. Yun yung depensa nila. Kilalang-kilala nga sila dyan sa lugar nila. Tapos yung kinikwentuhan mo daw, parang sila naman yung masamang-masama dun sa kinikwentuhan mo, which is mali naman daw. So, hindi namin alam ba yun, mas mabuti pang umuwi ka dito, malaman natin kung ano yung totoo. Kasi kung tinatakot ka nga talaga niyan, pwede natin silang ireklamo. Kasi nasabi ni Elvin, naririnig ko doon sa likod, nagsabi nyo, nag-uusap yung mag-asawa. Bagong-bago daw ako dyan. Akala mo kung sino na daw ako. Hindi naman ako nakikipagkwentuhan sa kanila. Hindi. Wala kaming alam, hindi kami hindi kami makakapag salita kung anong mas maganda siguro niyan, umuwi ka muna dito, kausapin natin. Kung totoo yung sinasabi mo, magreklamo tayo. Eh, paano naman yung mangyayari sa buhay niyo yan? Babalik na naman kayo sa kalsada. Isipin mo yung mga anak mo. Totoo ba yung sinasabi ng totoo yung sinasabi ng teacher na hindi mo daw pinapasok yung mga bata
Tapos pinagalitan ka nung ano, nung teacher. Kinagalitan talaga ako. O dahil daw hindi mo pinapapasok yung bata, ba't di mo nang pinapapasok yung bata? Di ba yun yung ano natin, yun yung usapan natin? Pag-aralin yung mga bata. Nahihirapan na kasi ako, sir, dyan sa lugar na yan. Eh dapat sinabi mo sa akin, hindi yung basta kayo aalis ng... Sabi mo, mag-ano lang kayo, magtitinda lang kayo sa sidecar. Ngayon, aalis na pala kayo, di nyo man lang sinabi sa akin. Magulo na kasi utak ko, sir. Stress na ako. Wala nang ng buhay ko. Nako, hindi mas lalong walang patutungan yung buhay nyo kung ganyan yung magiging desisyon mo. Paano yung pag-aaral ng mga bata? Yan na ba yung ano mo, yung yan na ba talaga yung decision mo? Hindi na magbabago yan, hindi na kayo babalik dito. Nakukunin ko na lang yung mga gamit ko, sir. O, tapos Gamit. tuloy na kang alis. Sana kayo titira dyan sa Albay. Hindi naman, sir. Babalik na naman kayo sa kalsada. Kasi kasi nakakaya naman kayo sa mga sponsor natin, sa mga nag-sponsor sa inyo kung ganun yung mangyayari. Hindi pwedeng basta-basta mo lang maisipan na aalis. Sabi mo, huwag mong isipin yung sarili mo muna, huwag yung munang isipin yung sarili nyo, isipin nyo yung mga anak nyo. Kaya na mismo nagsasabi na napakahirap sa kalsada, wala kayong direksyon, hindi nyo alam kung saan kayo pupunta, tapos ngayon babalik na naman kayo sa ganyang estado ng buhay nyo. Paano na yan? Nandun na tayo. Nandun na tayo. Matitis ko lang ganun na mangyayari sa akin. Kaya nga sabi ko sa'yo, umuwi ka muna dito, kausapin natin. Magpabarangay tayo. Kausapin natin din sa barangay para mas malinaw. Ganun na pala yung decision nyo. Dapat sinabi mo lang sa akin para nagawa natin ng paraan. Sabi ko sa'yo, di ba? Pwede tayong pumunta sa barangay bago kayo umalis, sabihan kita. Pwede tayong pumunta sa barangay. O, kung sinabi mo sana na hindi pumunta tayo sa barangay, hindi yung nagdesisyon ka agad na alis pala kayo. May magagawa naman tayo dun kung... Pinatay na yun, Daddy. Ha? Pinatayan ka na eh. Nakita mo. Ay, pinatay na pala.